was making every effort to write to you about our common salvation, I felt the necessity, sabi niyang ganon, to write to you, appealing that you earnestly contend for the faith. So we have to contend the faith na ano ba ito yung faith na inentrust sa atin, handed down mula sa mga saints hanggang sa nakaabot sa atin, dapat nandoon tayo sa track na yon at hindi tayo magde-depart doon. Yung tinatawag yun na orthodoxy, no? Kung ano yung papaano isinali ng mga apostol yung pananampalataya, dapat yun din yung pananampalataya na nakaabot sa ating panahon. So you contend earnestly for the faith which once was for all handed down to the saints. For certain persons, kasi nagbibigay siya ng babala, no? Merong daw ilang mga tao, of course, mga tagapagturo ito, have crept in unnoticed. Hindi natin napansin. Nakapasok to sa atin, nakahalubilo natin, those who were long beforehand marked out for this condemnation. They are ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Nakakatakot po, hindi po ba? So meron. Even si Apostle Paul, nung bago siya mamatay, nagbigay siya ng babala. Sabi niya, after me, merong mag-a-arise from you. Sabi niya gano'n sa mga kausap niya. Mag-a-arise from you na mga ravenous wolves na lalapain nila ang congregation. So, mismo si Apostle Paul nagsabi po niyan. So, maging maingat po tayo. Kaya sa araw na to, pag-uusapan po natin yung atin pong pananampalataya. I-review natin. Maaaring sabihin natin, oh, may pananampalataya tayo. Pero alam nyo ba, even yung demons ay naniniwala na mayroong Diyos? Sinabi po yan sa sa Book of James. Even the demons believe. Talo pa nga niya yung mga atheists. Yung mga atheists, dinay nila na mayroong Diyos. Pero ang demonyo, naniniwala silang mayroong Diyos. Pero hindi sila nag-obey. Okay, so alamin natin kung anong uri ang pananampalataya na meron tayo. Okay. Okay. So, ang totoong pananampalataya, mga kapatid, ay may kaakibat na responsibility. Kaya nga sabi po rito, so then, my beloved, just as you have also always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. So, kaya nga tayo, no, ang totoong pananampalataya ay kung talagang nasa tama yung ating pananampalataya natin, nagwo-work tayo kasi ang Diyos nagwo-work din siya sa atin. Okay, kung ano yung responsibility na ibinigay niya sa atin, kaakibat ng ating pananampalataya upang maging ganap yung kaligtasan na tinatrabaho ng Diyos sa atin. So, yan yung kanyang pagubilin sa atin. Work out your salvation with fear and trembling. So, yan dapat taglay-taglayan ng lahat ng mananampalataya. So, hindi niya dapat ito nire-resist kasi tayo, yung pananampalataya ay dapat meron kang harmony, sumasang-ayon ka sa sinasabi ng Panginoon. Kasi yung pananampalatayang binigay ng Diyos sa atin ay upang tayo ay makapag-conform ng ayon sa kanyang kalooban. Okay? So magpatuloy po tayo. So bago natin pag-usapan kung ano yung totoong pananampalataya, pag-usapan po muna natin what faith is not. Okay? Una, ang faith po ay hindi po blind faith. Alam niyo po ba kung ano yung blind faith? Ito po yung ito yung empty na pananampalataya. Naniniwala ka na ang isang bagay ay mangyayari nang wala naman siyang basihan. Hindi ito nakarest, wala siyang substance kumbaga. Wala itong pinag-iba sa tinatawag na positive thinking. Kayo po ba ay madalas yung mapakinggan yan, ano? Ang faith po ay hindi po positive thinking na you just think positive mangyayari
yung inaasahan. Hindi po ganon. At yung blind faith naman na basta aayos din ang buhay ko, basta ako naniniwala akong ganito. Saan nakabase yun? So ang totoong pananampalataya, meron siyang solid basis. Hindi po siya empty. Meron po siyang substance. Okay? Kaya nga, ang sabi nga sa Hebrews, faith is the substance of things hoped for. Yung inaasahan mo sa Diyos, yung pinapanaligan mo sa Diyos, merong substance. Okay? So, hindi po siya, kasi, bakit siya may substance? Kasi, nakarest siya sa person and works of Jesus Christ. Sa kanyang finished work. Kaya meron kang pinanghawakan. Pero yung blind faith at saka yung positive thinking ay naniniwala na magaganap yung kanilang inaasahan nang hindi naman nakarest sa Panginoong Yesus. Parang alam nyo ba yung suntok sa buwan? Ganyan po yung blind faith at saka yung positive thinking. Okay? So, another false na faith ay yung tinatawag na yung faith na nakabase sa five senses. Alam nyo mga kapatid, hindi po basis yung ating five senses. Hindi po base ito sa ating emotion. Kasi napipil ko tumatayo yung balahibo ko. No, hindi po gano'n nakabase ang pananampalataya. Ang pananampalataya, dahil siya ay meron siyang solid basis, siya ay nakabase doon sa truth na dineclare ng Diyos sa kanya mga salita. It is not based on mere feelings of man. Ang feelings ng tao, fluctuating po yan. Okay? Ang emotions ng tao. Kaya minsan dito nagiging popular yung tinatawag na emotionalism. Ang emotionalism ay isa ito sa mga maling notion na na-invade niya ang church. Gustong-gusto ng tao ang iyakan. Kahit na taliwas sa ang kanyang buhay, taliwas sa kalooban ng Panginoon. Pag umiyak siya, feeling niya na sa kanya ng Holy Spirit. That is wrong. At minsan, kasalanan din ito ng mga ibang mga pastor. For example, yung isang dating, yung aming pong song leader, dati, ang sabi niya ganito, yung pastor na pinanggalingan niya, kasi song leader siya, ang instruction sa kanya ganito, huwag kang titigil na mag-exhort hanggat hindi umiiyak yung mga tao. Alam niyo ba mga kapatid, hindi po natin goal ang paiyakin ang mga congregation. It is the work of the Holy Spirit. Pag ang mga tao, naintindihan niya yung greatness ng Diyos, yung kanyang ginawa sa buhay natin, pag na-reveal ng Panginoon yung kanyang majesty, yung kanyang holiness sa tao, kusa siyang umiiyak. So, hindi natin trabaho ang paiyakin ng tao. That's why sa churches ngayon, usong-uso yung, alam niyo yung manipulation, yung atmosphere ng manipulation. Pinapatay yung ilaw, magpapatugtog ng malungkot na music, and then imomodulate yung boses ng MC o ng pastor. Kasi para ang goal kasi umiyak. No, that's not our goal, mga kapatid. Kung ganyan ang iyong pananampalataya, kapatid, you better mag-isip-isip ka, kapatid. Hindi po ganyan, no? Ang direction ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakabase sa person ng Panginoong Yesus at saka sa kanyang mga ginawa. Okay. So next, ang faith ay hindi empty assumption na para bang haka-haka lang o kaya foolish presumption. Siguro ganito, siguro ganito, siguro ito, sa tingin ko ganito. No, hindi po. Hindi po natin kinakailangang dagdagan yung ating pong mga haka-haka, yung ating pong mga palagay, hindi po doon nakabase ang pananampalataya. Ang pananampalataya, uulitin ko, ay nakabase sa reality ng ating Diyos. Ang words of God is reality. At doon nakabase yung ating pananampalataya. Kasi yung assumptions of men o yung mga foolish presumption natin, delikado po yan. Okay? So, ang admonition po sa inyo mga kapatid, i-rest ninyo ang inyong pananampalataya sa person and works of our Lord Jesus Christ. It is complete. Hindi na po kinakailangang dagdagan yon. Okay? So, faith is not only a mental assent. Bagamat ito ay bahagi, mga kapatid, ano? Ano po ba yung mental assent?
itong mental assent kasi na ikaw naniniwala ka sa sinasabi na si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan, si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus ay umakyat sa langit, si Jesus ay muling babalik. That's good. That's fine. Pero kung yun lang ang iyong pinapaniwalaan at wala kang personal commitment kay Christ at hindi ka nagsasubmit sa lordship ni Christ, then may problema ang iyong pananampalataya. Alam nyo ba mga kapatid, isa sa mga problem na na-encounter ko, madalas lalo na ngayon na meron ng social media, may mga platform na tulad ng YouTube o isa pa mga marami mga Kristiyano ayaw nang dumalo ng church at gusto niya puro YouTube na lang siya. That's one of the problem. Alam niyo mga kapatid, hindi po ganyan dinisenyo ng Panginoon ang church. Bakit na tayo kailangan natin mag-involve sa isang church? Kasi sa church, meron tayong gagampanan. Meron tayong magiging part ka ng living body ni Christ. Tignan ninyo ang katawan ninyo. Kayo ay may mga parts. Meron kang kamay, may tuhod ka, may liig ka, meron kang tiyan. Lahat ng ito ay may function. Walang part ng katawan natin ang hindi nagpa-function. Ganon din po sa body ni Christ. Lahat ay may function. Isipin nyo po, if one day hindi na gumana ang tuhod mo, what will happen to you? What if kung isang araw yung siko mo hindi na mag-function? So, kaya hindi ako sang-ayon sa ilang mga kapatid natin na kontento na siya hanggang YouTube lang. Amen? Siguro, in some instances, na kunyari, hindi viable, hindi possible, yung ikaw ay makadalo ng church for certain reasons, medyo siguro, pero if you have all the time and you have all the resources and all the opportunities that God has given you, and yet ayaw mo pa rin dumalo, then there's a problem. Kasi we are a body. Sa church, may gagampanan kang duty. Sa church, magbibigay ka ng ikapu mo. Sa church, maglilingkod ka sa Panginoon. Lahat yan may functions tayo. Hindi po pwedeng walang Lone Ranger na Christian. Kaya nga, uulitin ko, faith is not only a mental assent na nag-agree ka. Ang ganda ng preaching ni Pastor Jess. I don't need your agreement or consensus. Ang kailangan natin, si Christ ay mag-submit tayo sa lordship ni Christ at tayo ay magpasakop sa kanyang kalooban. Okay? Yan po yung mga false na faith. Another thing na kung ano ang hindi pananampalataya, faith is not irresponsible risk or recklessness. O kasi sinasabi ng Bible na uminom ka ng lason, dumampot ka ng cobra, hindi ka maano. Huwag kang maging reckless kapatid. Hindi po ganun yun. Don't ever do that. Kung hindi ka inutusan ng Diyos vividly or clearly. Do not do that. Amen? May mga super faith kasi kaya ko po ito sinasabi. Maraming reckless. Naalala ko noon si Almeida. Siguro kung kilala nyo si Almeida, yung tinatawag nilang prophet ng oneness dyan sa may sa Luneta yun, I think meron silang lugar dyan Nung time noon nung Abu Sayyaf, kasagsagan ng Abu Sayyaf, pupunta daw siya ng Abu Sayyaf at nagbigay pa siya ng kasi naka-live sila sa TV Nagbigay siya ng vow na sabi niya papaputol niya yung hindi ko na maalala kung ano exactly. Pero nasabi niya yon sa media. Narinig ko yun na papaputol niya daw yung bahagi ng kanyang katawan kung hindi magiging successful yung kanyang mission sa mga Abu Sayyaf. At alam naman ninyo ang naging kwento, hindi po ganon. Kinapture siya ng mga Abu Sayyaf. That is a reckless faith. Hindi po ganon ang sinasabi ng Panginoon. Gamitin natin yung pananampalataya yung sa tama. Okay? So, another thing is faith is not a figment of our imagination. It is a reality. Okay? So, ang basis ng ating pananampalataya is the truth that God declares to all of us. Okay? And lastly, hindi po ito nakabase sa human philosophy. Hindi ito, ang faith is supernatural. Tayo is a natural man.
Kaya iyan ang isang mga major na problem sa panahon ngayon kasi yung natural man, hindi niya maintindihan yung supernatural. Kaya hindi porke hindi pumasa sa philosophy ng isang tao, yung sinasabi ng declaration ng Bible ay hindi na totoo yung ating pananampalataya. For example, against sa philosophy ng tao na si Christ ay nagkatawang tao. Na si Christ ay merong two natures. He is at the same time God and at the same time human. He is fully God and He is fully man. Hindi yan pumapasa sa human philosophy. Another thing, na si Christ, ang Diyos, nagkatawang tao. How come na actually hindi yan matanggap ng mga ibang religion. Only in Christianity na meron tayong unique faith. Na we believe in the person and the works of God. We believe in the testimony of God in the Bible. So that is faith. Amen po ba? So hindi po siya ang basis ng ating pananampalataya is based upon the truth declared by God in the Scriptures. Ang Scriptures ay testimony of God sa lahat ng mga tao. Whether you believe it or not, whether you accept it or not, it will remain the truth, the only basis of reality. Other than sa truth na dineclare ng Panginoon sa atin is illusion, fantasy, and insanity. Okay? So, purihin ng Panginoon. So, uulitin ko, ang faith is a supernatural thing. It is a supernatural. Okay? Ito po'y regalo ng Diyos. Gaya po, ito pong very popular na verse na ito na madalas nating ikot. For by grace, you have been saved through faith. Ang agency na ginamit ng Panginoon para tayo maligtas ay ang pananampalataya. Kaya napaka-importante ng ating paksa sa gabing ito. Kasi ito yung dito tayo naliligtas. Ang tanong dito, sino yung basis ng faith mo? Ang albularyo may faith din sila eh. Pero hindi si Christ ang basis ng faith nila. Yung iba yung mga Scientology, naniniwala sila sa mga aliens. 'Di ba? May faith sila sa mga aliens. Yung mga atheists, may faith din naman yung atheists eh, pero ang faith nila sa reasoning nila. So, maraming uri ng faith. Kaya nga mahalaga na intindihin natin yung faith ba talaga natin is biblical. Nakabase ba ito sa katotohanan na dineclare ng Diyos? O baka tayo lang palagay lang sa sarili natin? Okay? So, we have been saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God. It is supernatural. Papaliwanag ito mamayan, bakit supernatural ang faith? Hindi po yan ang gagaling sa atin. Okay? Kasi once upon a time, nung wala pa tayo sa Panginoon, saan nakabase ang ating faith? Hindi ba sa mga albularyo? Pag may sakit ka, puntang albularyo. Nagpapaniwala ka sa mga aswang. Nagpapaniwala ka sa mga demonyo o sa mga duwende. Kaya pag iihi ka sa gabi, tabi-tabi po. Hindi po ba? Kasi ganun yung faith natin eh. Mas malaki pa nga yung faith natin sa mga maligno kaysa yung faith natin sa Diyos eh. So ganun Pero ngayon, nung tayo ay inabot ng Panginoon, kasama para tayo iligtas, ang unang-unang bagay na ginawa niya sa atin, nung na-equicken niya yung ating spirit, binigyan niya tayo ng pananampalataya na ang direksyon, ang pinakablaman, ang pinakabuod ay yung si Jesus at ang kanyang mga ginawa para sa atin. Yun yung pinaka-substance. Yun yung yung something to grip on. Okay? Kaya nga hindi empty yung ating pananampalataya. Hindi ito yung parang blind faith of positive thinking lang na umaasa ka lang sa isang bagay na wala namang talagang pinagbabasihan. Okay? So, it is not the result of your work that no one should boast. So lahat tayo, tayong mga redeemed, tayong mga tinubos ng Panginoon, ay nakatanggap ng ganitong pananampalataya. Amen po ba? Masaya po ba kayo sa mga bagay na ito? And then, at ito yung purpose, mga kapatid, kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng faith.
na nakapagliligtas. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Alam niyo ba mga kapatid, mahirap mag-obey sa kalooban ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Kasi sa pananampalataya, makakagawa ka ng mga bagay na impossible na hindi mo dating ginagawa. At iyan ang nakapaloob sa Hebrews chapter 11 na binigay kong assignment para basahin ninyo. Mga man of faith, sila Noah, sila Moses, sila Joshua, and many more, sila Shadrach, Meshach, Abednego, sila Daniel, naging great man sila because of the faith that God has given them. Hindi sila great dahil meron silang sarili mga panampalataya. No. For example, si Gideon. Si Gideon, alam nyo ba kung babasahin nyo ang kwento ni Gideon sa mga judges? Takot siya. Takot siyang tao. Duwag siya. Pero how come na yung isang taong takot, yung fearful man, ay naging warrior? Naging valiant warrior. Naging tanyag sa kanyang katapangan. Pero basahin nyo yung si Gideon. Basahin nyo yung kanyang umpisa. Puro nga hingi niya sa Panginoon ng mga signs kasi tatakot siya. And yet, because of God's grace, God helped him in his weaknesses. Talagang dinevelop ni God yung kanyang pananampalataya hanggang sa maging strong siya. Ako nakita ko rin yun sa may buhay ko noon. Once upon a time, lampa din ako when it terms sa paglakad sa kalooban ng Panginoon. Pero talagang pinagtibay din ng Panginoon yung aking, sa lahat ng aspeto ng aking pananampalataya, pinagtibay din ako ng Panginoon. At I do believe na ganun din kayong lahat mga kapatid. Kasi we are His workmanship. Tayo ay mga obra maestra ng Panginoon. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng pananampalataya ay para tayo ay makatupad sa ipinapagawa niya sa atin. Without His grace, without the faith, hindi natin kayang mag-obey. Hindi natin kayang gawin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Kasi yung mga pinapagawa niya is a supernatural thing also. Okay? Which God prepared beforehand so that we would walk in them. Okay? So, purihin ang Panginoon. Okay? So what faith is? Kanina, what faith is not. And this time, what faith is. So, saving faith is not only a mental assent. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, ano yung mental assent? Yung you agree in your mind and you accepted it as a truth. So you accept, you affirm, you agree doon sa mga truths na presented in the gospel. Hindi lang yung bagamat iyon ay mga integral part, but it also involves a personal trust in the person and works of Jesus Christ. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kapag kayo kino-confess ninyo na may pananampalataya kayo, pero hindi kay Jesus nakasalig ang inyong pananampalataya, for example, kay Mary, kay Buddha, kay Allah, then that is not faith. That is a misplaced faith. Meron pong misplaced faith. Magbasa po kayo ng Bible, makikita niyo po yan. Okay? That resulted, dahil nga ikaw ay meron kang personal trust in a personal God, to a personal God, meron siyang result. Ano yung result? Yung doon lang natututunan ng tao, yung full surrender sa lordship and sovereignty ng Panginoon. Amen? Kasi pag hindi mo nakilala si Jesus, at kapag hindi mo naunawaan, ano ba yung mga finished work? Ano ba yung inaccomplish niya sa cross para sa atin, for our own salvation? Maraming tao magpahanggang ngayon, maraming mga so-called Christians na magpahanggang ngayon, half-hearted, hindi nila kayang isurrender ang kailang buhay sa Panginoon. Why? Kasi in the first place, misplaced ang faith. In the first place, hindi talaga nila nakilala si Jesus. At kung ano yung ginawa ni Christ para sa Kanya. At kung ano yung pag-asa na meron tayo kay Jesucristo. That's the problem. Bakit? That's the reason why. Bakit marami mga Kristiyano
hindi niya kayang isurrender, hindi niya kayang ibigay yung kanyang buhay in exchange sa mga benefits ng pangako ng Panginoon. And a growing commitment to follow and obey His command. Kasi kapag ikaw, you surrender yourself to the Lordship of Jesus Christ, what will happen? Of course, iko-commit mo na ang buhay mo sa Panginoon. At hindi lang po yan for one time. Yan po ay forever. Gaya ng sabi ng Panginoong Yesus. He who follow me, sabi niyang ganon, must deny himself, must take up his cross and follow me. So nakita ninyo, no, na ang totoong pananampalataya ay mayroong commitment. At yung commitment na yan ay growing. Lumalago yan habang tayo ay tumatagal sa Panginoon, habang ikaw ay tumatanda sa Panginoon, patuloy na nag-grow ang iyong commitment to follow and obey all His commands. Okay? I pray na naintindihan ninyo yung mga statement na ito. So, yung mga early fathers natin, yung mga reformers, talagang hinimay-himay nila yung pananampalataya. At dito mga kapatid, matutunghayan ninyo yung kanilang analysis tungkol sa ating pananampalataya. Ay meron daw tatlong elements yung tinatawag na saving faith. Meron yung notisya, meron yung assensus, at meron yung fiducia. Ano po ba yung mga ito? Una, ang notisya is just a plain facts of the gospel. O yung mga statement ng pananampalataya. Si Jesus ay nagkatawang tao, si Jesus ay ganito. You believe sa mga miraculous work niya, sa kanyang pagka-Diyos. It is a plain data. It is a plain information. By it alone, it cannot save you. Yung information, di ba? Para ka lang nagbasa ng comics, ganun pala, no? Si God palang gumawa. Pero, hindi lang, bagamat, siya, essential part siya ng saving faith, but hindi po yun ang totality. Another, ito yung second phase ng ating pong pananampalataya, yung tinatawag na assensus, yung tinatawag natin kayo na mental assent. Okay? So, it refers to intellectual or mental agreement. You agree. You accept it. And you affirm the truth about the person and his words and his works. So, ang mga ito ay mahalaga ito sa saving faith. Pero, hindi pa rin sila yung totality. So, yung faith ay nagiging complete dito po sa fiducia. Kung taglay mo yung notisya, taglay mo yung assensus, taglay mo pa yung fiducia, then that is a saving faith. Okay? So, yung faith ay nagiging complete. Kasi why? What is fiducia? Fiducia also involves a third element, a personal surrender and trust to the person and lordship of Jesus Christ, and a confidence upon His finished and complete works, and a reliance to His law words. So, nabanggit ko po yan kanina during the discussion. Sa yung summary na pinakita ko sa inyo about faith. So, yan lang po yung breakdown kung paano yung ating mga early fathers ay very meticulous sila how to distinguish things para ma-refine tayo sa ating pananampalataya. So, bago tayo magpatuloy, o nasaan po kayo sa tatlong ito? Kayo ba ay number 1 lang? Kayo ba ay merong number 1 and number 2? That's good. Pero hindi pa yan ganap. So, dapat lahat ito ng elements ng saving faith, dapat taglay-taglay po natin. Amen. So, purihin po ang Panginoon. I pray na nakakasabay po kayo. At, okay. So, tatandaan natin, ang totoong pananampalataya, dapat nalulugod ang Panginoon. Kasi ang sabi ng Hebrews, without faith, it is impossible to please Him. Amen? So alam natin yung ating faith na pinag-usapan ay hindi lang to basta yung faith lang naniniwala ka lang sa Diyos, no? Marami na tayong napag-usapan so far about faith. So without faith, it is very impossible to please Him. Kahit na ikaw ay maiyakin, you cannot replace yung emotionalism sa totoong pananampalataya. Okay? So kasi minsan minsan nililimit natin ng meaning ng faith. Uy, tumatayo yung balahibo ko. Hindi po ganoon, mga kapatid. Huwag nating ilimit doon ang faith.
Ang faith is not based upon our feelings or five senses. It is based upon the truth of God. At doon natutuwa ang Panginoon eh. Pag pinapaniwalaan mo, yung talagang ang object ng faith mo ay si God talaga. Okay? Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. So yun yung mahalaga, no? Talaga bang naniniwala ka sa Diyos na yan? Kasi if you read the Bible from Old Testament unto New Testament, minsan may mga pangako si God na ang tagal bago niya i-fulfill. For example, si Abraham na lang. Nung tinawag ni God si Abraham from the land of Ur, he was 75 years old that time. Pinangakuan siya ng Diyos. Una, dalhin siya doon sa lupa na hindi niya alam. Inabandon niya yung kanyang comfort zone. Inabandon niya. Alam niyo ba ang Ur noon, yan yung center ng Babylon yun noon. Yan yung center ng kilalang civilization, mga early civilization ng unang panahon. Ang ganda na, mayaman siya doon si Abraham. Inabandon niya yon doon dadalhin siya ni God doon sa napaka-uncertain na lugar. And yet, naniwala siya. No, mga impossible yun na bagay. Pangalawa, binigyan siya ng lupa na sabi niya, sa'yo ito, inheritance mo to. And yet, nakatira doon yung mga Jebusites, yung mga Hittites, mga Amorites, yung mga kalaban. Nakatira doon. Kaya siya nanirahan lang siya sa tent Sa buong buhay niya, nakatira lang siya sa tent. Okay? Bagamat ibinigay sa kanya yon, pero may mga nakatira, hinayaan niya na si God din ang magpapaalis noon. At dumating yon, marami pang taon nang lumipas. 100 of years pa lumipas bago nangyari yon. Okay? So nakita niyo yung pananampalataya, hindi lang siya limited na, hindi porke na may hiningi ka sa Panginoon ngayon, hindi binigay ng Panginoon, magtatampo ka na. Ganyan that's not a faith. Yan ay grumbling. Yan ay unbelief. Okay? Kasi, kaya ko po ito sinasabi, kasi may kilala akong pastor. Marami siyang mga anak. Hirap na hirap siya sa may buhay. Ngayon, one time, wala siya, kasi gumagawa siya ng mga alam niyo yung mga Panaplex, gano'n, yung mga wala siyang project, so wala na silang pangbigas. Alam mo, nag-backdoor siya sa God kay God Talagang nag-tantrums talaga siya sa harapan ng Diyos kasi kinuwento niya sa amin Kinuwento niya yung tantrums niya at hindi pa siya nahiya akala niya maganda yung ginagawa niya, kinikwento niya pa, akala mo talagang napasunod niya si God kasi ganito ang kwento niya. Wala siyang pera, nagmaktor siya sa Diyos, nilabas niya yung, Lord, sabi mo, anak mo ako, pero Lord, tignan mo, wala kaming pagkain na. Tapos pumunta sa may bigasan nila, tinaob niya yung bigas, Lord, sabi mo, pagpapalain mo ko, pero bakit wala kaming bigas? Ganun. Tapos nilabas niya yung bulsa, Lord, sabi mo, i-bless mo ko, pero Panginoon, wala na akong pera. Ginawa mo yun sa Diyos? Ay, kapatid never do that. That is a form of unbelief. Kaya hindi po kay pastor, mga anak kapatid, tama yung ginagawa. Tama yung direksyon ng pananampalataya. May mga kilala ko na lihis. Hindi niya talaga naintindihan kung ano yung pananampalataya. So ngayon mga kapatid, siguro somehow naintindihan na ninyo bakit ito yung paksang napili ko. We have to determine yung foundation natin sa ating pananampalataya. Upang, gaya ng sinasabi ni Apostle Paul, examine yourself whether you are in faith. Test yourselves. Hindi po ba? So, for he who comes to God must believe that He is. Kaya, tinanggap mo man yung pangako ng Panginoon sa panahon mo o hindi? Kunyari, nanalangin ka ng kagalingan sa iyong karamdaman. That's good. Maganda yun, nag-relate tayo sa Kanya. What if kung hindi ka pinagaling ng Panginoon? Magtatampo ka? Magbabackslide ka na? Kaya nga, minsan, alam nyo, minsan ginagawa ng Diyos, dinedelay niya talaga At alam natin mga kapatid, hindi lahat ng ating panalangin tinugon ng Panginoon. And that is good. Mas alam ng Diyos yung justice. Ang Diyos natin is a God of justice. Alam niya kung ano yung tama. Alam niya kung ano yung para sa atin. Alam niyo ba si Apostle Paul, nag-pray din siya na tanggalin yung thorn in the flesh sa kanya, pero dininay siya ng Panginoon?
At binigay din ng Diyos sa kanyang kasagutan eh. My grace is sufficient for you in your weaknesses. Amen. Si Apostle Paul na po yan. Are we greater than Apostle Paul? Kasi minsan, alam nyo, ini-equate natin yung faith natin kay God, doon, depende doon sa ipagkakaloob niya ba sa atin yung ating mga hinihingi o kahilingan. Huwag nyo po doon isalig ang inyong pananampalataya. Isalig nyo po yung pananampalataya na ang Diyos na ating sinasampalatayanan, He's a real God. Kaya nga, sila Shadrach, Meshach, Abednego, iligtas man kami ng Diyos o hindi sa apoy na to, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyos lang yan. That is faith. Yan ang pananampalataya. Ibigay man ng Diyos o hindi yung kahilingan natin, iligtas man tayo o hindi ng Diyos sa karamdaman natin, mananalig ka pa rin kasi ang Diyos ay totoo at totoo ang kanyang mga pangako. At kung hindi man tinugon ng Panginoon yung ating pananampalataya, magpapatuloy pa rin tayo mananalig and we will never question God. Yung kanyang sovereignty, we will never question His goodness. That is not the measurement of goodness of God. Amen po ba? I pray mga kapatid na naiunawaan ninyo yung aking sinasabi. Okay? So, we must believe that He is, regardless of our situation, even if we are in the time of nakedness, even the time of sword, of famine, or any negative na situations na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Huwag nating i-measure yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan niya sa ating mga dire conditions or situations. Okay? We have to believe, regardless of things na nangyayari sa ating surroundings, kahit na sa panahon ng digmaan, sa panahon ng calamity, we must believe that He is. Yan ang naging strength ng mga ibang mga Kristiyano noong mga panahon ng digmaan, panahon ng mga pestilences, na natili sila nanalig sa Panginoon despite ng nangyayari sa paligid nila. They believe in God, that He is. And He is a rewarder of those who seek Him. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, seek Him. Kung kulang ka sa kaalaman, pray for Him. Amen? Never complain. Never grumble. Never doubt yung power ng Panginoon. Never question His goodness. God is good. Tayo ay evil tayo. By nature. God is good all the time. Yan yung ating laging confession. Amen to ba? Okay. So, kaya nga sabi rito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, bagamat ang faith ay hindi mo siya nakikita, it is not a tangible thing, but it has a substance. Why? Ano yung substance? The truth about God. The truth about His promises. The truth about His power, His sovereignty. The truth about the finished work of Jesus Christ. That is the substance. That is the evidence. Hindi po ba ang evidence ginagamit niya? Kunyari, mayroong crime scene, kailangan ng mga evidence. So that is the evidence. Evidence. Nakitang-kita mo ang Diyos ay totoo dahil siya ay nagtatrabaho sa buhay mo. He is changing us. He is transforming our hearts. Inaayos niya yung buhay natin. Amen? Ang daming evidences. Substantial evidence. Meron tayo niya mga kapatid kung talagang titignan mo lang talaga yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Through God's supernatural gift of faith, the Holy Spirit enable us to go beyond the blindness and foolishness of unbelief. Amen? Kaya kung ikaw meron kang gift ng faith, a supernatural gift, tumatagos ang mata mo kasi alam niyo ba kung ano ang pananampalataya? Faith enable us to see God. It enable us to see the reality of God. It enable us to see the holiness of God.
the truth about God. It enables us to see ourselves kung gaano tayo karumi sa Panginoon at kung gaano kayaman ng pag-ibig ng Panginoon na iniukol niya sa atin. Faith ang naging channel ng Panginoon. Faith becomes the means of God to convey His power sa atin upang siya'y makapagtrabaho sa ating mga buhay. Amen po ba? So, yung faith na yon, tumatagos ang mata mo sa mga bagay na hindi nakikita ng natural man. We believe even the impossible things. We believe even sa mga bagay na wala tayo. Wala naman tayo ng panahon ng creation. Wala naman tayo ng panahon ng crucifixion ni Christ. Wala tayo doon. And yet, by the power of the supernatural gift that God has given us, we believe na ang lahat ng iyon ay nag-transcribe kahit wala tayo ng mga panahong iyon. Kaya nga, we go beyond the blindness of the natural man, the foolishness of those who are unbelievers, and to begin to see the reality of God and allow us to understand God's marvelous works, His creation, and His design and His purposes. Nakikita natin yan. Tumatagos yung ating mga mata. Nakikita natin that God is working in our midst, even hindi natin siya nakikita. Amen? Purihin ang Panginoon, hindi po ba? Pasalamat tayo. God has given us a wonderful gift. Wala ka mang pera ngayon, kapatid? Wala ka mang trabaho ngayon? Do not measure yung iyong kalagayan sa kung ano yung kulang ka. Kung hindi i-measure mo ang buhay, i-define mo ang life according sa ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Okay. Faith empowers us to see the future. Alam nyo ba, isa ito sa napakagandang pag-usapan natin sa mga pag-aaral natin. Ano ba yung hope na meron tayo sa Panginoon? At kaya nga sabi nito, faith is the substance of things hoped for. Kasi inaasahan mo na mangyayari yung pangako ng Panginoon. At ano-ano yung mga pangako ng Panginoon? Ayan ay napakagandang discussions niyan. Ano ba talaga yung ultimate promise ng Panginoon sa atin? Ano ba yung ultimate na inaasahan sa Panginoon? Wow, that's a wonderful thing. It is more than material possession sa mundong ito. The world could offer. Amen? What lies ahead? The course of human history and provide us the determination to look forward to eternity and hope and take hold of His promises outside our five senses. Amen. Amen? Kaya nga iba po ang totoong pananampalataya. When we talk about faith, yung faith na yan, nakagawa tayo ng greater things because of that faith. And that faith is a gift of God. Amen. So, at ito, napakaganda nito at malapit na rin po tayong matapos. By it, the people of old, sila Moses, sila lahat po ng mga Old Testament people, obtain good testimony because of that supernatural gift na binigay ng Diyos sa kanila. At tayo din sa panahon natin ngayon, makagawa tayo ng magagandang bagay, kahanga-hangang mga bagay, mighty things, greater things, because kung meron tayong tamang faith na naaayon sa Biblia. Amen? Okay, so purihin ng Panginoon. So it is clear that faith is not a plain human response to God, but a God-given gift. Okay? It empowered men and women to do remarkable things. Kaya po nang sabi natin kayo na. The emphasis, ulitin ko ito mga kapatid, no? The emphasis of faith is not to tell how much men can do. Hindi po tayo ang focus ng faith. At hindi natin pwedeng gamitin ang faith para sa ating personal ambition. Gaya ng nakikita natin sa maraming mga pastors.
Ginagamit nila ang faith para sa kanilang mga personal interest. Huwag niyo pong gagawin yun, mga kapatid. I warned you. The emphasis, ulitin ko, is not to tell us how much men can do, but how much God has accomplished in a hostile world through persons moved by faith. Ang dapat makita sa ating pananampalataya, mga kapatid, si God, yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Hindi tayo. Hindi tayo ang dapat maging sikat sa church. Hindi tayo. Sabi nga ni John the Baptist, he must increase and I must decrease. Amen. We are not worthy even na mag-antay ng tong ng kanyang sandals. So tayo, mga kapatid, manalig tayo sa Panginoon that God may be glorified in our lives. Uulitin ko, huwag niyong gagamitin ang pananampalataya for personal ambition na gaya ng ginagawa ng iba. Hindi na po ako magme-mention ng mga names. Pero ginagamit po yan. Okay? At maraming yumaman dyan because they uses faith for their personal gain. But, sa halip, mga kapatid, kung ikaw ay gagamitin ka ng Panginoon at pagkakalooban kanya ng mga bagay at magtatrabaho sa buhay mo through faith, let God alone be glorified in your life. Amen? So, purihin ang Panginoon. We do not depend ourselves for strength, but to God. So, purihin ang Panginoon. So, dito po nag-e-end yung akin pong sermon for today. And I pray, mga kapatid, nakakatulong ako sa inyo kahit papaano nakakapag-serve ako for the glory of God sa ikalalago ng kanyang kingdom. Okay, so tayo po muna ay sumaglit na manalangin bago ko ibigay kay Sister Joy ang mikropono. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord God, for giving us such a great gift, O Lord God, the gift of faith. Salamat, Panginoon, sapagkat through faith, O Lord God, we can do marvelous things for your glory and not for our own exaltation. Lord, may your name be magnified in this forum. May you bless all the people who are listening to this sermon, and may your name be increased. In Jesus' name, amen. Okay, isa po rin po ang Panginoon. Sister Joy, siguro I suggest bago ka mag-picture taking muna tayo. Opo, sino po ang may picture? Baka